Itong programang siguradong tututukan mo tuwing hapon. Mga kwentong nakakatawa, nakakalungkot, nakakainlove, at nakaka-inspire, maririnig mo na sa Dear Ana, live sa Marinduque News Network Channel 3 at sa kanilang mga social media platforms tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, Martes, Miyerkules at Huwebes. I-share na ang kwento ng iyong buhay sa Dear Ana sa Marinduque News Network. Itong programang siguradong tututukan mo tuwing hapon. Mga kwentong nakakatawa, nakakalungkot, nakaka-inlove, at nakaka-inspire, maririnig mo na sa Dear Ana, live sa Marinduque News Network Channel 3 at sa kanilang mga social media platforms tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, Martes, Miyerkules at Huwebes. I-share na ang kwento ng iyong buhay sa Dear Ana sa Marinduque News Network. Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa ating programang Dear Ana at syempre sumasahim papawid na naman po at napapanood nyo po sa inyong mga screens ang inyong nag-iisang lingkod, ang inyong DJ San upang samahan kayo sa isa na namang makabuluhang episode ngayong araw po ng Miyerkules at syempre makakasama nyo po ako hanggang ganap na alas 4 ng hapon kaya naman very excited tayo ngayong hapong ito dahil unang-una medyo nag-iba lang tayo ng background music ngayon mga kababayan. But nevertheless, usapang love, usapang life, usapang relationships pa rin ang ating pag-uusapan sa ating programa ngayong araw na ito. Pero bago muna tayo mag-dive in sa ating pag-uusapan, abay special shoutout muna sa lahat po ng mga nanonood po ngayong oras na ito sa ating social media page. Of course, sa ating Marinduque News Network, sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at syempre sa ating mga kababayan naman mula sa Buwak, Mogpog, Santa Cruz, Torrijos, Buena Vista at Gasan na nakatutok naman po sa ating mga local cable providers ang Lucky 7 Channel 3 at sa GR Cat V Channel 6. Ayan mga kababayan, usapang love, usapang falling. Usapang mga pumapag-ibig nga naman ng ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Kaya naman sa ating mga nanonood ngayon, sa ating mga nakasubaybay, ayan, maaari po ninyong i-share ang ating live stream ngayong araw na ito. At syempre, hindi lamang po para po sa ating programa, kundi pati na rin po sa mga programa pa, sa iba pang mga programa po ng Marinduque News Network upang maging una at maging ganap na updated po sa mga kaganapan po sa atin dito po sa ating probinsya. Kaya naman, special shoutout, mega shoutout sa lahat po ng mga sumusuporta sa atin, sa lahat ng ating subscribers, sa lahat po ng ating followers. Maraming salamat po, of course, from the bottom of my heart sa palagi po ninyong panonood ng aming mga programa, ng aming mga palatuntunan, maging ang aming mga posts, ang aming mga shared posts. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsuporta. At tulad nga mga kababayan ng aking sinabi, usapang falling. Usapang falling ang ating pag-uusapan. Dahil, ewan ko nga ba, bakit nga ba may mga pagkakataon na tayo ay nakakakilala ng mga taong pa-fall? Diba? Kayo ba mga kababayan, naka-experience na ba kayo nung ganong mga pagkakataon na meron kang nakilala na sadyang sweet naman siya, maalaga, caring, ay, ika nga, parang feeling mo, sa'yo lang nakafocus. Sa'yo lang nakafocus. Merong anong tawag dito? Yung nilalagay sa kabayo. Parang feeling mo, ikaw ang mundo niya. Pero, sa part niya, ganun lang pala talaga siya. O di naman kaya, pa-fall, pero biglang, wala na lang kayong kibuan, di ba? Yan ang ating pag-uusapan. Ngayong araw na ito, mga kababayan, konting lang ba? Konting
konting pagbubukas ng ating kaisipan. Ano? Bakit nga ba? Kasi minsan na itatanong ko rin yan sa aking sarili. Ano? Habang ako ay mahilig kasi tayong mag-observe, mga kababayan. Natatawa yung aking nasa technical ngayon na isang napaka-pogi naman talaga na si Mr. Jopet Lumagbas. Syempre, bakit nga ba? Bakit nga ba? Parang gusto ko rin kunin etong kanyang kunin ang kanyang panig, Bakit nga ba may mga taong ika nga pa-fall? Bakit nga ba? Kailan ba nagsimula tong mga, pa-fall lang naman yan, wala ka namang maaasahan dyan, di ba? Oftentimes maririnig natin, makakarinig tayo ng mga ganong mga senaryo o pagkakataon sa ating mga kaibigan, mga kababayan, na dumaraan sa ganong sitwasyon. Bakit nga ba? Bakit nga ba may mga taong pa-fall? Na-fall ako pero akala ko siya na pala. Ang pipiliin ko na sana siya biglang hindi nagparamdam. Naku, sayang, may future na sana. Pero, wala pala. Ano ang gagawin mo, mga kababayan, kung sakaling ikaw ay naka-encounter o nakakilala ng mga taong pa-fall? Mamaya magbabasa tayo ng mga komento mula naman sa ating sa mga nabasa natin dito habang tayo nagmumultitasking ngayong pagkakataon na ito, mga kababayan. Kaya naman para po sa mga hindi pa po nakakatutok sa ating programa ngayong hapon na ito, baka naman po counting lambing lamang po mula po sa inyong lingkod na baka lang. Baka lang maaari nyo pong i-share at syempre magkomento po sa magkomento sa ating pinag-uusapan. Parang medyo na may mental block pa ako ngayon. Hindi kaya, DJ San, ikaw na naman ay nakaka-relate dito sa ating pag-uusapan na ito. Bakit nga ba sadyang meron lang talagang pa-fall? Bakit nga ba may taong pa-fall, mga kababayan? Yan ang iisa-isahin nating sagutin hanggang alas 4 ng hapon. Bakit nga kaya? Ano ba ang dahilan? Ano ba ang sanhi? Special shoutout muna, special shoutout sa ating kasamahan dito sa Marinduque News Network. Of course, nanonood sa atin. Kay Josh Malalad. Asan ka na? Hinahanap kita dito. Hinahanap kita dito, hindi kita matagpuan. And of course, syempre, sa ating founding chairperson, sa ating founding chairman, Mr. Romeo Mataak Jr., special shoutout sa agent sa PIA. At syempre sa ating managing director, Adrian Rosales. At syempre sa ating mga kasamahan dito po sa loob ng studio, kay Direk Christian Paul Villaruel, kay Sir Eman Esperas, kay Sir Santino Laterena, at kay Sir Jopet Lumagbas. Magandang hapon po sa ating lahat. Alright, mga kababayan, ito na nga naman talaga ang ating pinag-uusapan. Bakit nga ba? Sa tingin mo, kabayan, habang medyo nang wiwiri-wiri ako dun sa screen, sa tingin mo, kabayan, bakit nga ba may mga taong pa-fall? Ano nga ba yung definisyon ng pa-fall? Bakit mo nasabing, itong tao to, pa-fall ka lang naman, wala naman akong aasahan sa'yo, Reality speaking, kasi kadalasan, kapag nai-encounter natin yung mga ganyang sitwasyon, kapag nakikita natin na malapit na parang feeling mo andun ka na, kumakagat ka na doon sa mga ika nga tactics. Tactics bang matatawag yun? Baka naman ako ay maibash ninyo, lalong-lalo na dun sa mga talagang normal na sweet na mga tao, Hindi man sa pagkakaila, hindi naman ako pa-full. Talaga lang naman na sweet lang naman talaga akong tao. Pero, paano masasabi na ang isang tao ay ganap na pa-fall? Kasi naman, baka kasi nahuhulog ka na talaga. Kaya, nasabi mo, pa-fall lang naman siya, hindi naman pala niya tinuloy. Ang ending nun, ginost na lang niya ako, diba? May mga ganun, lambing-lambing lang pag may time hanggang doon na lang. So, wala kang assurance, diba? Lalo na kapag nagugustuhan mo na. Lalo na kapag nafo-fall ka na doon sa tinatawag natin parang bitag, wala na agad. Hindi mo na rin, parang may tumatawa doon sa bandang likod.
Pero, nagtatago dito. Hindi ko nakikita yung mukha mo dyan. Anyways, mga kababayan, basa tayo dito. Sabi ng ating mga commenters dito, ayon sa aking resources na nakuha, bakit daw may taong pa-fall? Sabi nila, wala daw paasa kung walang umaasa. Paano ka namang hindi aasa kung pinapaulanan ka naman ng mga motibo, di ba? Clap. Sino nang nakaranas ng ganito? Sa ating mga kababayan, sino na kaya yung mga nakaranas ng ganitong sitwasyon na ikaw ay muntik na o nahulog ka na o tuluyan nang nahulog sa mga pa-fall? Ano ba ang dapat daw gawin sa mga taong ganito? Yan ang ating hinihintay ng mga na comment, Ano ba ang dapat gawin kapag ikaw ay naka-encounter o na-fall sa mga taong pa-fall? Medyo redundant pakinggan, mga kababayan, di ba? Pero ano nga ba talaga yung mainam na gawin, di ba? Basa tayo dito ng mga ilang komento. Sabi dito ni DJ o ni DJ Nitor, baka naman daw, tutut lang ang habol sa'yo. Uy, iba ang motibo. Iba ang motibo. May ibang motibo lang. Yung mga tipong moment lang. Sabi dito, di ibigay mo na. Ibigay mo na, girl. Ibigay mo na, boy. Para matapos na ang pagpapaasa. Common sense nga lang naman daw, diba? Baka naman. Depende kasi sa intention, diba? Sabi, in other words, ang hirap banggitin ito. ang hirap banggitin ito Sabi kasi dito ni Simply Me, in other words, pakikipaglandian. Ang hirap banggitin. Pakikipaglandian lang daw ang gusto. Reality speaking, tayo po ay nagpapakatotoo lamang pa. Sorry for my words, but tayo po ay nagbabasa lang po ng mga komento. I-disclaimer ko lamang ito, mga kababayan, dahil po ang mga views at mga opinion po na ating nakukuha at ating nababasa ay hindi po direktang opinion at views ng inyong host, ng management at ng network. Sige, basa tayo dito, ha? Ano ba daw ang dapat gawin sa mga taong pa-fall? Sabi naman ni Mr. Shomai, ako iniiwasan ko na lang yung mga taong ganyan. Ang mangyari, you believe what you wanted to believe. Sabi naman dito, hindi lang pa-fall. Marami pang requirements para daw mahalin ka. Example, naku, bata pa siya, hindi pa pwede. Tapos nung nag-mature na, may isa na namang dahilan. Di pa siya tapos mag-college. Tapos, nung nakapagtapos na ng college, may iba na namang dahilan. Di wag na lang. Pinapaasa ka ng pinapaasa, tapos mauuwi lang pala sa wala at mapupunta ka lang pala sa iba. Naku, ganyan nga daw yung sinasabi. Kung gusto may paraan pa, pero kung ayaw, marami naman daw dahilan. Ika nga, reality speaks for itself. Kapag gusto naman talaga, maraming paraan. Pag ayaw, marami rin namang dahilan. Anyways, magandang hapon muna. Special shoutout muna, ako muna yung shout out. Ako, pupunta ako dyan. Anong oras? Good afternoon, Miss Jerica Lazarte, nanonood po sa ating live stream. Gayon din sa aking batchmate. Special shoutout kay Chong Fernandez. Pre, ano na, pre? Isang maalab na hapon din kay Sir Jason Quindosa of MBPO. At ganun din sa aking anak, siya ang aking kauna-unahang anak sa industriya po ng media at broadcasting. Special shout out at happy birthday sa aking anak na si former DJ Melay ng kabilang network before. Happy birthday, anak Carmela Monteras Morales. I will try. Saan ba yan? Thank you very much for the invitation. And of course, sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan today and for the whole month of March. Mega shout out and happy birthday po sa inyong lahat. Tuloy-tuloy tayo, mga kababayan. Anong oras ba sa ating mahiwagang orasan, mga kababayan? 23 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Ang ating pinag-uusapan, bakit nga ba? Bakit nga ba may mga taong pa-fall? Oy, sabi dito ni former DJ Melay, syempre if you're in need of host, sasagwayan ko lamang dahil maliban po sa inyong lingkod,
likod, abay itong aking anak na ito naman talaga is masabak na talaga sa hosting. Kaya naman, kung kayo po'y nangangailangan ng inyong mga corporate hosts, events host, ay pwedeng-pwede nyo pong kontakin ng aking anak na napakagaling din naman. Man. Ayan, kontakin nyo po or PM po si DJ Melay or si Miss Carmela Monteras Morales. Fall ka na dito sa bahay, Miji. Saan nga? Saan ba banda yan? PM mo sa akin agad. Anyways, special shoutout sa ating mahigit 30 million viewers as of this moment. Maraming salamat. Ito ang ating katanungan. Bakit nga ba may mga taong pa-fall? Ikaw ba? Na-fall na sa taong pa-fall? Redundant man pakinggan. Pero, in reality, it happens. Yung tipong nafo-fall ka na sa bitag. Oo, baka naman meron dito sa mga kababayan natin na medyo tinatamaan ng konti, pwedeng umilag, diba ha? Ilag-ilag lang po tayo ng konti para hindi masyadong maaray. O, di naman kaya, unat muna, no? Para makailag sa ating pinag-uusapan. Kaya naman, bumasa pa tayo dito, sabi ng mga komento, no, na nakuha natin sa ating isang sa ating source, o kagatin mo lang daw. Pag may tao kang na-encounter na pa-fall, paano kagatin? Paano kagatin yon? O kagatin mo lang daw. May hidden intentions daw yun. Ano kaya yun? Sabi naman dito ni Choco Love, yan na daw ang uso ngayon. Never assume unless otherwise stated. Parang I beg to disagree with that, mga kababayan. Never assume unless otherwise stated. Sinasabi nga niya, that person, that pa-fall person, makes you feel special. Makes you feel like, ikaw lang, nag-iisa ka lang, bukod tangi. Diba? Sinasabi niya sa iyo palagi na importante ka, mahalaga ka, pero deep inside his or her heart, iba lang pala. May kanya-kanyang intentions, ika nga. But I know, lahat kasi tayo, mga kababayan, ay wais. Ako naniniwala naman ako doon that whenever we are in a situation, we don't just use our hearts, but we also use our head. And you know, it's important, mga kababayan, na hindi lang natin, ito yung pinapagana natin, Rico, ito yung pinapagana natin, yung puso natin, much more if balance siya. I am not actually saying na mag-focus ka lang sa mental aspect mo, diba? But what I mean is, balance ka lang para ma-rationalize mo o matimbang mo sa sarili mo kung eto ba medyo tama na ba yung nararamdaman niya. Kasi, if you feel something towards that person, or if you open yourself up para mapakiramdam, kasi uso naman ngayon yung pakiramdaman, mga kababayan, 'di ba? Kung nararamdaman mo naman talaga na genuine ang intentions, baka wala siya doon sa kategorya na pa-fall. Baka naman talagang tinamaan lang talaga siya sa'yo, di ba? Tinamaan ng napakalakas. Anyway, tuloy-tuloy tayo dito, ha. My former colleague, DJ JR, mula din sa kabilang istasyon, ay nanonood sa atin. Special shout out kay Sir Mr. J.R. Lineses. Shout out naman daw DJ si Ivan Guevara. Uy, mega shout out sa iyo. Ay, nako ha. Hi din. Ayun, minsan puso nga lang daw, sabi ni Sir Dave from Canada. I think si Sir Dave is from Canada. Minsan daw puso nga lang daw ang ginagamit, hindi daw balanse. Oo, at syempre ang aking bebe GM, Gerald May Rehencio Briol is watching. Congratulations sa iyong start ng modeling journey mo, and I believe the coronation night will be on March 26. Ayan, suportahan po natin ang isa nating kababayan ngayon na tinatahak naman ang kanyang modeling journey. Ayan, si Ms. GM Briol. At special shoutout pala, mega shoutout po pala sa Fun Island Rehencio Hotel and Resort. See you soon. I will be there. See you soon, Ate Mai. And of course, syempre kay Bebe JM natin. Tuloy-tuloy tayo, mga kababayan. Katulad nga ng aking sinabi, importante na balanse yung ating ginagamit
lahat nga ng parte ng katawan natin, mga kababayan, ginagamit natin, 'di ba? What more kapag pagdating na sa usaping pag-ibig, lalo na kapag ikaw ay nakakakilala, you meet and you meet and you meet someone, you have to be wiser kasi. The more that you acquire yung mga lessons na nadadala ng mga past relationships, ganyan, the more that you instill in yourself na kailangan balance dapat yung pag-iisip. Let's be open, and I'm really encouraging everyone na sabi nga oftentimes makakarinig tayo sa mga drama na puso ng puso ang ginagamit mo. May mga ganung pagkakataon, but this time I am really encouraging everyone na whenever you will meet someone at talagang i-assess mo yan one by one, step by step, ika nga, because everything is a process, mga kababayan. Tuloy-tuloy tayo, oras po muna natin, 30 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon, at habang tayo ay saglit na magpapahinga, mga kababayan, eto pa rin ang ating topic for this afternoon. Bakit nga ba may mga taong pa-fall? O di naman kaya, ikaw na ba ay naka-experience ng mga taong pa-fall? O special shoutout pala bago tayo mag-commercial break. Special shoutout muna sa aking parehin, sa aking tol, of course, kay Mel Handusay Aurelia nanonood. Maraming salamat. And sa Sound Brothers, Lights and Sounds. Kaya kapag kailangan nyo po ng mga sound setup, light setup, ayan, maaari nyo pong kontakin o makipag-ugnayan kay Mel Handusay Aurelia. And of course, isa pa ha, piyawan ko na lamang direct bago tayo mag-commercial break, Syempre, of course, for additional sound system, band setup, band equipments, performers, and whatnot, kung ano pong kailangan nyo po sa inyong mga events that will cater your needs. Pagdating naman sa band setup, lights and sounds, mga band performers, ayan, maaari po kayong makipag-ugnayan sa JLC Lights and Sounds. Dumadami na yung ating network. Maraming salamat, and special shoutout na rin. Lahat-lahatin ko ng RRC Pro Lights and Sounds. Ayan, shout out sa aking mga friendships naman pagdating sa sound setup and band setup. Diyan naman po kayo, mga kababayan. Magbabalik po ang Dear Ana.
nagbabalik po dear at tatawa ako kasi commercial break commercial break kasi po nagkukulitan po kami dito, nagtatanungan po kami gaano ba kasarap ang kape. maraming salamat pala sa aking ninang sa pagpapadala po ng kape po namin dito sa opisina, though literally speaking ako po ang nagdala. Ay, nagtatanungan kasi kami kung masarap daw ba talaga yung dala kong kape. Anyways, sa ating mga kababayan, ayan, special shoutout muna tayo. Shoutout muna tayo sa lahat ng mga nanonood sa atin. Of course, Ate Ninay Labrador Festin is watching. Happy Women's Day sa lahat. Sa lahat ng mga kababaihan. Sa lahat ng nanay natin, tita, mama, lola. Sa lahat ng mga kababaihan, hindi naman po sa ating probinsya, kundi sa buong mundo. Happy International Women's Day po sa ating lahat. Ipagdiwang natin at ipaglaban natin ang ating mga karapatan. Natatawa ako kasi bumabalik pa rin ako doon sa anong lasa ng kape. Sabi ni Miss Jerica Lazarte, lalo kang gumaganda. Ako? Maraming salamat. And of course, kay Miss Lizelle Laceda is watching. Magandang araw sa iyo, kabayan. Ituloy na natin ang ating pinag-uusapan. May comment dito. Bati muna tayo dito, sabi ni Sir Jesus Roldan. Bati po ng mga taga Torrijos, ang Roldan family, Barangay Bayakbakin at mga Colopano family. Special shoutout po sa inyo. And of course, watching us is si Jed Lian Calayo. Sabi niya, huwag ka na lang ma-fall unless umamin siya na gusto ka niya. Yun na nga yung problema natin. Oo. Minsan kasi, kung ano yung pinalalabas sa bibig, hindi mo naman minimin. Kaya nga tinawag na pa-fall. Kasi there are, let's get to the bottom of this, magkatapatan tayo. Magkatapatan, kailangan ilabas talaga. Magkatapatan tayo dito, mga kababayan kapag kasi nandun ka, o nakakilala ka ng taong pa-fall, may mga bagay kang maririnig sa kanya na mapapaisip ka, does this person mean it? Or, sinasabi lang niya yung mga bagay na yon just because that person has intentions. Katulad nga ng comment na nabasa natin dito kanina, baka naman daw eto lang, baka naman tutut ang habol. O di bigay mo na daw para matapos na daw. Ang pagpapaasa, common sense nga lang naman daw, 'di ba? Baka naman daw yung all capital word na S. Tut ang habol. Shoutout naman sa mga kasama ko dito sa work, kay Ian Lagyo, kay Ma'am Didit Nakawili at kay Jed. Ikaw nga ito. Eto na, move on tayo sa lahat ng mga nag-move on dahil na-fall sa maling taon o na-fall sa mga taong pa-fall. Bakit nga ba may taong pa-fall? Sabi dito, yan na daw ang uso daw kasi ngayon. Sabi naman ni Rakis na 16, accountant ka ba? Kapag alam mong pa-fall lang ang isang tao, pag-isipan mo na lang ng cut para ma-distract ang pag-iisip mo. Malay mo, makatikim ka pa ng napakasarap na kape. Baka kung ano daw ang matikman dito, sabi ni Rakista 16. Sabi naman ni Joby Ryan 24, maraming pa-fall kasi marami daw ang T. Tut A. Yun na yun. Sabi naman dito ni Wahihi, pa-fall pa lang tawag doon. Ay, nangyari na sa akin yan dati. Maganda siya ng konti, kaya medyo kinilig ako. At pinagsabi kong crush, pinagsasabi kong crush niya ako. Ha? Siyempre, pinormahan ko naman at habang tumatagal, obvious na may gusto talaga sa akin. Kaun na talaga. Oo naman, kasi pogi naman ako. At eto na nga, nang pumormal ako sa bahay at ligawan, ang sagot ba naman masarap kang maging friend, pero boyfriend? May boyfriend na kasi ako.
ka lang. Sorry. Natatawa ako mga kababayan sa pinag-uusapan natin sa mga komento na nababasa natin ngayong oras na ito. Kasi, reality speaking, talagang makakakilala tayo ng mga taong ganyan. O kahit sa circle of friends natin, nakaka-obserba tayo ng mga ganong pagkakataon na in love, malapit na papunta ka na doon. Ibig sabihin, you're getting there already. Kaya lang, tawag dito, wala biglang nga. Anyways, naku mga kababayan, tuloy-tuloy tayo sa pagbabasa ng comment. Sabi naman dito, nga daw. Sabi dito niya, Jamay, wag daw kasing mag-ilusyon at tingnan ang mga obvious na ipinapakita. Baka simpleng compliment lang sa bago mong gupit, napapagkamalan mo na agad na may gusto siya sa'yo. Kung gusto mo rin siya, ay gumawa ka ng paraan para makuha mo siya. Huwag kang maghintay na walang ginagawa, baka mamuti daw ang mga mata mo. Sabi naman dito kasi marami daw ang nag-a-assume, kaya naman daw dumadami din daw yung mga pa-fall o may mga taong mga pa-fall. Totoo kaya yun mga kababayan? Parang sinasabi mo na kasalanan nyo naman yan, nag-a-assume kayo, kaya dumarami yung taong pa-fall kasi kayo mga asumera kung ano-ano iniisip ninyo. Parang I beg to disagree with that. Because, reality speaking, it is based on people's intention iba-iba kasi yung intensyon ng mga tao towards the other. At hindi mo kasi masisisi ang isang tao. I really do want to encourage everyone to be open about this. Kasi, tanggalin natin yung putting the blame on other people. Nawa naman, I am actually praying and hoping, mga kababayan, na maging open tayo doon sa thought na hindi naman kasalanan ng taong pinaasa. Bakit na-fall siya? Ikaw ba naman kung ano-anong intention ng sinasabi mo, tapos kung ano-ano pang fini-feed mo doon sa tao na yun, tapos sasabi mo, kasalanan naman yan, na-fall siya ako ganito lang naman ako. Bakit? Malay ba niya? Kilala ka ba niya talaga? Isang shade lang nung sarili mo yung pinakilala mo sa kanya. Watching si Sir Jason, tama ba? Si Sir Jay Handusay pala. Sorry po. Shoutout naman po dyan, watching from Parbandar, India. Ayan, hello po sa ating mga OFWs na nanonood ngayon. Excuse me. And of course, aking mga kasamahan sa React Philippines Marianas chapter sa puunguna po ng aming presidente, Sir Ira. At syempre po sa aming, isa po sa aming mga nasa mataas sa tungkulin kaya Sir Hezron. At syempre sa lahat po ng aking mga kasamahan sa React Philippines Marianas chapter, magandang araw po sa inyo. Sabi ni Miss Hannah, iba talaga pag inspired. Lagi naman. Hello po DJ Sun. Shout out po sa Easyway E-Bike. Oy, ang ating soon-to-be kapamilya. Ang Easyway E-Bike ay makakapiling na po natin at makakasama natin dito sa Marinduque News Network. Of course, together with DC Lore. At syempre, ang upcoming event po, ang Mr. and Miss Marinduque Muscle Competition 2023, nagaganapin naman po on April 2nd. Ayan, malapit na po. Kaya naman, sa ating pong mga kababayan, our fitness enthusiasts, sa mga mahilig mag-gym at mahilig i-flex ang kanilang mga katawan, join na po sa Mr. and Miss Marinduque Muscle Competition 2023. Of course, brought to us by MuscleWorks Gym and Fitness Center. Maraming salamat po sa inyo pong pagtitiwala sa Marinduque News Network to cover the event on April 2nd. Special shoutout din kay Mr. Philip Arce of Philip Shop Cabanatuan. I miss you, Kambal. Ayan, eto na nga yung ating pinag-uusapan ngayon. Bakit nga ba may mga taong pa-fall? Nako, napakarami nating pwedeng masabi. Napakarami nating pwedeng mabasa dahil ang dami-dami nitong mga nakuha natin, na komento. Oras po muna natin, 44 minutes after 3 in the afternoon.
Sabi dito ni I am number 6. O, tuloy-tuloy tayo magbasa ng comment, kasi daw may umaasa. Fact of life. Kapag na-realize nyo na paasa lang si guy o si girl, wag nang umasa, move on ka na lang daw. Ikaw naman kasi, paasa. Parang awa, tigilan mo na yan. Bisyo na raw yan. Bisyo ba yun? Well, it could be sometimes kasi ako naniniwala naman ako mga kababayan that whatever you do, it becomes your habit eh. I mean, no offense man sa ating mga kababayan na merong tendencies. I think there are reasons why. Palagi kasing may dahilan kung bakit nagagawa ng isang tao na makapagpa-fall, tumingin sa iba, mambabae, manlalaki, di ba? There will always be reasons. But I am not condoning. I am not tolerating that. Let's say, for example, you were hurt inside and you cannot properly address yourself. That's why you're relying yourself or your happiness to other people. You're becoming dependent to other people's feelings that to the fact na ikaw ay nagiging isang considered na fall. Which is, I don't think for me is the right way. Mas mainam natin sabihin na that is not the right way to properly address yung pinakang rason bakit ka nagkakaganon. Because the more that you do it and you do it and you do it every day, the more that it already becomes a habit. Hindi mo na naiiwasan tingin ka ng tingin sa iba. Baka dumating ang panahon, kabayan, na kapag ikaw pa-fall ng pa-fall, hindi mo na makilala yung taong nakalaan talaga para sa'yo, di ba? Medyo mahirap ma-determine. Tuloy-tuloy tayo dito. Special shoutout sa aking anak, siya na si Jonix Labos sa Caldea watching us live sa ating programa ngayong hapon. Eto pa, basa pa tayo dito. Marami daw kasing pa-fall. Puro maalaala mo kaya. Korean dramas. Wala daw common sense. Ito po'y komento lamang na ating nababasa. Once again, the views and opinions of our commenters and our resources do not reflect the views and opinions of the host, the show, the management, and the network. Hit and run. Tapos, ayun na. May 9 months na. Oo, sabi naman dito, hindi ako mahiling magpa-fall. Sabi ni Key Rose 16, kung hindi kita type, hindi kita type. Kung type kita, ako na ang gagawa ng paraan. Okay, magandang usapan yan lalo na kapag mutual na kayo ng nararamdaman. Pwede naman nating pag-usapan yan, di ba? Sabi naman dito, meron pa tayong mga mababasa dito. I think may oras pa naman tayo, Eto daw, yung ilan siguro sa mga possible reasons bakit daw may mga taong pa-fall. Bakit nga ba? Oo, katulad na sinabi dito ni Sir Jed, wag ka na lang ma-fall unless umamin siya na gusto ka. Parang hindi ko masyadong mag-get si logic. Pero tuloy-tuloy natin, hihimayin natin yan. Susubukan natin yung sagutin. Paano nga kung sinabi niyang gusto ka niya tapos, halimbawa gusto mo siya, tapos hindi mo naman minimin yung sinabi mo, di pa follow ka. Pero eto nga daw, yung mga possible reasons lamang mga kababayan, bakit daw nga? Paano natin ba masasabi kung pa-fall na nga ba talagang isang tao? Eto yung mga ilang puntos. Maaari, hindi naman literally speaking, pero maaari. Bored lang siya. Yes, bored lang siya at gusto niya lang ng kausap. Yung magpaparamdam lang siya kapag wala siyang magawa o hindi na daw siya busy. Yung kasing dalang ng full moon, yung pagsulpot niya sa buhay mo. Yung namimiss mo siya pero wala naman talaga siyang care kung ano nang ganap sa mga buhay-buhay mo at madalas magkukwento lang siya pag trip niya. Pero hindi talaga siya interesado sa'yo. Pero dahil sa nagpapakita siya ng atensyon, ayan, galante ka rin sa pagbibigay ng oras sa kanya, kaya ang ending, ikaw ang na-fall. Ikaw ang talo.
So, kapag feeding mo, pampalipas oras ka lang niya, abay, confirm na isa siyang pa-fall. Pangalawa, abay, eto na ha. Bakit nga daw ba sa tingin natin ay may mga taong pa-fall? Ayon po sa ating resource na nakuha, merong react-only replies. Yung mga tipong, paano mo malalaman kapag etong tao na to, pa-fall lang? O tipong parang resurface, ganyan, ng very light, gano'n. Yung mga tipong, re-react lang. Yung tipong, re-reply, okay, heart, heart emoji, yes, no, yung super ikli lang daw na reply. Yung todo kwento ka na. Re-react lang siya sa lahat ng mga sinasabi mo. Like, parang, alam mo yun, walang interest. He or she is not that focused on what you're saying. Wala man lang daw follow-up question o mas makikilala ka niya at alamin kung ano yung mga hilig mo. Yung puro, haha lang yung reply. Nagre-reply pa ba ng haha ngayon? Ay, yung mga tipong haha na lang ang kaya niyang i-reply kasi wala Di talaga siya interesado. Yung iniisip mo na lahat ng pwedeng topic, pero that person is still not engaging that much sa mga usapan nyo. Nakakaasar kaya yung mga ganun, diba? Kaya wag mo na siyang i-message. Iika nga, if you're not getting any reaction from the other person that you're talking to, it feels like you're wasting your time. 'Di ba? Eto pa, nalilito kanya sa nararamdaman niya. Isa daw 'to sa mga batayan, mga kababayan. Paano natin malalaman kapag pa-fall lang siya? Unang-una kasi hindi siya masyado nagbibigay ng atensyon. Sa'yo. Maaaring sabihin niya, oo, gusto kita, tapos bukas, na naman, nga, diba? Eto, sabi dito, nililito ka raw sa nararamdaman. Puro lang siya paramdam, pero walang clarity sa lahat ng actions niya sa'yo. Yung napapaisip ka, may gusto kaya siya sa akin? Wala naman siyang sinasabi or hindi naman siya consistent. In short, magulo siya. Kaya kung ngayon pa lang magulo na siya, abay, wag mo nang hintayin. Naguluhin din niya ang buhay mo. You set boundaries, kabayan. And if that person is confused, then let that person go. Kasi hindi mo naman responsibility na ayusin yun. Responsibility niya yun in himself or in herself. Pwede ka maging support system, yes. And that is if you're willing to do that. But if that person is not willing to, address properly yung confusion na nasa sarili niya and you can't do anything about it, hayaan mo na muna na maging malinaw sa kanyang lahat bago mo siya papasukin sa buhay mo. And if ever that he or she has the guts to be sure of what he or she feels, major turn off kasi ito, lalo na kapag magulo, di ba? Parang, hoy, gulo mo naman. Ano ba talaga? Kasi mga kababayan, I've known a lot of people kasi na busy, katulad ng inyong lingkod, busy person, kahit madaling araw, may schedule. Special shout out sa aking mga product researchers from Amazon. And of course, TELUS Philippines and TELUS International. Ayan, special shout out sa aking mga colleagues. Sabi ni John Nix, gawain na daw kasi, kaya daw may mga pa-fall na tao kasi gawain na daw kasi nila yan. Eto pa, ihabo lamang natin. Oras muna natin sa buong Pilipinas, mga kababayan. 53 minutes after 3 in the afternoon. Tayo po yung magsasama-sama hanggang alas 4 ng hapon. Eto pa, isang rason. Paano mo malalaman kung siya daw ay pa-fall? User-friendly. User daw. Magpaparamdam kapag kailangan. Ginagawa kang Google kapag may kailangan siyang sagot. Hinihingan ka ng advice, opinion, free food and data or whatever. Basta andyan siya sa'yo for his own benefit only. Ikaw naman, kilig na kilig kapag nagpaparamdam na naman without knowing na hindi ikaw yung kailangan niya. Kung kailangan niya, kundi yung kailangan niya kung ano yung meron ka.
Be wise enough to resist ang kilig. Now you know, diba? Ika nga sa isang famous line, ano to? Landi moderately, kilig responsibly. Mga kababayan, yan naman talaga yung gusto kong i-impart sa inyo pong lahat. And the most important thing, ihabol lang natin. Bakit nga ba may mga taong pa-fall? Kasi probably allergic sa commitment. Ayaw. Kapag takot ang isang taong mag-commit sa'yo at magsabi ng feelings niya, ibig sabihin, hindi lang ikaw yung kinakausap niya. Nako, aray ko. Tuloy natin ang pagbabasa. Marami kayong gusto niya. Ouch. Isa ka lang sa options. At pag hindi nag-work out sa iba, ikaw ang fallback. Ang sakit, di ba mga kababayan? Sad, but it's true because it happens in real life. You're just one of the many options. Hindi ka niya priority. So, mag-isip-isip ka na kung bakit walang label, kung ano man ang meron kayo. Kasi nga, reserba ka lang pala in case na wala siyang ibang mapuntahan. Aray ko naman. If that person can't commit, then that person doesn't deserve a place in your heart. Those were just some of the many signs, mga kababayan, na dahil medyo wala na tayong oras, those are just some signs that I want to share with you and I want you to be enlightened to it, para ika nga, hindi lang natin magagamit yung ating puso but also magagamit natin ng ating kaisipan to balance everything. Of course, para kilatisin yung mga tao na dumarating sa buhay natin. I think for me lang naman mga kababayan, it's not bad to test people. Kasi it's for you Para rin naman sa iyo yung ginagawa mo. You simply put people to a test. Kahit naman sa magkakaibigan, di ba? Ang friendship nga natetest, di ba? Why not yung mga tao, pwede mo rin namang i-test sila, Sabi nga dito, that is why it is really important for us to guard our heart. Hindi lahat na nagpapakita ng motibo ay seryoso. Kaya be careful who you make time for. Be careful on your investments sa isang tao kasi when a person's true intentions are revealed, it could make you or break you. Kaya ingat-ingat lamang tayo mga kababayan. At dahil dyan, nawa naman kayo ay may natutunan po sa ating episode ngayong araw na ito. And for those who commented, of course, nakashare po ang ating live stream sa aking personal account. For those who haven't followed me yet on my social media accounts, paki-follow lamang po ako sa aking Facebook, Ana Maria, ANAMARIA. At sa aking IG naman, it's DJ Sun 1928. I was so confused yesterday. Sabi ko 1028. 1928 po pala yun. Baka wala kayong makita. Maraming salamat. Special shoutout kay Tita May Dalagran and of course sa DepEd Marinduque. At sa lahat ng ating mga reactors, followers, sa ating mga fans, sa ating mga OFW fans, maraming salamat sa inyong panonood. At dahil nga dyan mga kababayan, ako po ay magpapaalam na nawa po kayo ay minatutunan sa ating pinag-usapan. Kaya naman, ika nga sa panahon ngayon ay importante ang maging wais. Importante ang kilatisin ang mga tao sa paligid. But most importantly, importante na dapat kilala mo yung sarili mo and your capability to test not just yourself, but also other people who comes and goes in your life. Mga kababayan, this has been your Dear Ana. At syempre, maraming salamat sa pagsama nyo po sa isa na namang episode. At bukas, abay eto sa mga makaka-relate, abay hahapyawan ko na bago ako magpaalam, ikaw ba ay nasa puntong tinatanong ka na kung kailan ka mag-aasawa? Yan ang pag-uusapan natin bukas po sa ating episode ng Dear Ana. Kaya naman sa mga kababayan po natin, stay safe everyone. Bye-bye.